As I introduce them, they can say hi, good evening to everyone. Then, to turn over to kay Ochi. Ito kay Kuya. Joining us tonight is our writer for the Best Picture Edward, writer edition ng Iwan Original Series of Frankfurt, and currently writing for ang Humilani Niño, also of Niño Niña, John Bedia. Fresh from his Cinemalaya hit, also of Busan International Film Festival exhibit film The Hearing, also the director of the current acclaimed hit of Piolo Pascual, Pamilya Sagrada of PBS-CBN, Director Lawrence Margo. Ang man of the hour, ang executive producer ng project announcement na for this movie. Kilala ng lahat and no need for further introduction, si Mr. Oji Diaz. Executive producer. Marami na po siyang nilabasan, East to the Heart, Lilith Matias, Recorded Law, Stolen Life of Pakalingalman, ang aming dear child wonder for this movie project, Johara Asayo. Ayaw ka nila. An upcoming actress who has appeared on projects like Last Full Show, Once Upon a Time, Paglaban Mo, maalaala mo kaya ang General's Daughter, Tina Pineda. A theater and independent film actress and host, she was part of the international production Almost Paradise. Her recent project include a Japanese film, Dito, a Japanese boxing film, featuring Filipino cast members Juan Confiado, Buboy Villar, and Lumiloso. The film is currently enjoying its theatrical release in Japan. Miss Leslie Lina. Also another great actor from his generation, from Pamilya Sagrado, Ironheart, Dharma, and the recent release, Mujigay, Mr. Richard Kwan. From the Essential Truths of the Lake, a Love DS film, and ABS-CBN series hits Dirty Linen, The Broken Marriage Vow, and currently nasa Batang Quiapo, of course, si Tita Susan Africa. And last but not the least, after 2 years, from Dirty Linen, from acclaimed hits also from Dreamscape, Dirty Linen, and The Broken Marriage Vow, also from the Netflix hit Kiss to the Heart. Let's welcome back Sanjo Manito. And to make the project announcement, of course, our executive producer, Oji Diaz. Maraming salamat, Ethel. Ethel Richard Kwan. Sabi mo Richard Kwan. Ay, sorry! Sorry, Richard Kwan. Nilamnyam naman ni Richard Kwan. Oo, hindi ako sinulit, pero sorry for that. Ayan. Maraming salamat sa inyong pagdala, mga kaibigan, sa vlogging, sa pagsusulat. At formally po ay ina-announce namin yung pagsisimula ng proyekto na talagang inawitan namin si Sanjo para tanggapin niya. Kasi manggagaling sa kanya, kung tatang mo si Sanjo, saka pa lang kami magka-casting. Ganong kailangan namin yung pag-oo ni Sanjo. Kaya nung umuo siya, doon na kami nag-casting. Kaya kung mapapansin ninyo, isa silang pamilya dito. Kaya halos kinuha namin yung mga kahawig ni Sanjo. So, mula sa kanyang mother na si Miss Susan Africa, ang gumanap din nga nanay sa aking life story sa MMK. Siyempre si Leslie, ayan, ang ate ni Sanjo. Si Richard Kwan, ang pinakapanganay sa lahat. Ang anak niya, si Johara. Yung bunsong anak naman ay si Kylie, ay si Tina Pineda. At ang gumaganap na ama ay si Noni Buecamino. At ang title po ng pelikulang ito ay How to Get Away from
My Toxic Family. So, title pa lang medyo maintriga na, medyo curious na tayo lahat kung sino toxic? Bakit naging toxic? Gusto ko muna magpasalamat sa kanila, sa lahat. Siyempre aming ang kapitan ng pelikulang ito. Walang iba kundi si Direk Lau Fajardo. Direk, maraming salamat sa pagtanggap mo dito sa pelikula. Talagang hindi siya tumanggap na ibang proyekto kasi medyo lahat sila immersed dito sa pelikulang ito. At ako'y natutuwa dahil alam niyo sila, lahat nag-workshop. Lahat sila nag-workshop, kaya hiyangi ako kay Tita Susan, kay Z, pero sila ang humiling na mag-workshop kasi gusto nila mag-immerse talaga sa character. Kaya nakakatuwa sila. Hindi nila to minamani, kundi kinakarir. Kaya gusto ko silang sabitan ng medalya kasi lahat sila talaga very cooperative. Walang patiba. Hindi ko alam kung baka natatakot sila sa akin. Maibalag ko sila medyo. Ayan. Pero syempre, yung OGD Productions, yun po yung executive producer nito. At baka iniisip nyo, pera ko lang to. Hindi po. Pera po ng mga kaibigan ko na ako lang po ang mukha ng kanilang mga pera. So, ako po yung mukhang pera. Joke lang. So, ayun po. Kaya maraming salamat po sa pagdalo. Talagang yung iba nagde-deadline pa rito, no? Si Jun Laling, si Ian, si Salve. Thank you so much. Talagang hindi kayo pumunta yata ng opisina para dito, no? Para pataas yata ang expectation nyo today. Kaya kung meron mo tayong ipopost sa SOCMED, paki-hashtag na lang po yung hashtag how to get away from my toxic family. Thank you po. At since wala naman ho kaming budget, ako na rin ho ang magpapasa ng mic kung meron kayong gustong itanong. Ibabalik ko po yung dati kong trabaho kasi wala ko kaming budget para dun sa ano. Ako rin, di ba? Ako rin naharang. Ayan, kung meron kayong gustong itanong, pero pababatiin muna natin ang ating mga kasama dito. From Kina, bumati ka sa kanila, anak. Hello po, good evening. Hello po sa ating lahat, good evening po. I am Kina Pineda po, 20 years old, and ang role ko po dito ay ang bunsong kapatid po ni Kuya Zanjo. Yan po, as Kylie po. Thank you po. Si Johara. Hello po, magandang gabi po. Salamat po sa pagpunta dito. Ako po si Johara Asayo at ang pangalan ko po dito ay si Jingjing. And ayun po, anak ko ni Mr. Richard. Hi, good evening. I'm playing Domingo Jr., Kuya de Dios, Kuya character ni Sanjo. Hi, good evening. I'm Lawrence Fajardo and the captain of the ship. Well, first of all, thank you so much for pagpunta niyo dito. Thank you so much, Sir Oji, for this opportunity na makatrabaho. Ikaw. Siyempre, sa mga galing natin ng mga cast. Thank you so much for believing in this project. Yes, magandang gabi po sa inyo lahat. Una-una, maraming salamat po sa time na binigay niyo ngayong gabi. Masaya ako na nakita ko ulit yung mga kaibigan natin sa media na matagal natin nakatrabaho at sa mga hindi ko po na-meet. Nice to meet you. Ayun, excited ako sa project na to. After ng siguro mga almost 2 years, hindi ako tumanggap ng trabaho. Ito yung isa sa projects na natinanggap ko dahil alam kong ito yung isa sa mga hinahanap ko matagal na, yung mga ganitong klaseng concept, mga ganitong klaseng storya. At ipapasalamat ako kay Paring Ogie dahil ako yung naisip niya para gumanap dun sa isang character.
gagawin ko naman ang lahat para mag-work at mapaganda itong storya para sa mga manunood at siguradong maraming makaka-relate, maraming makaka-inspire sa bawat character, hindi lang sa akin, kumbaga sa nanay ko, sa kapatid ko, sa pamilya, sa lahat. Sisiguraduhin namin na hindi masasayang at mabibigyan namin kayo ng isang magandang story. Good evening everyone. Thank you so much for being here with us. Excited po ako dito sa project na ito dahil magiging anak ko po ulit si Sanjo after broken marriage. Wow! Thank you, Audrey, for inviting me. Thank you for masisipag na lahat ng mga kasama namin dito. Si Miss Ethel Espiritu, si Carla Pagbin, nakakagaling lang po namin sa workshop today. Thank you very much. Excited po kami lahat for this. Hello po, good evening sa inyo lahat. Ako si Leslie Lina. Sobra akong excited na makasama sa proyektong ito. I play Mary Grace, the second daughter of my mom, Aurora, and the older sister na ate of Sanjo. And sobrang excited kami kagagaling namin sa workshop at sobrang nag-look forward kami na ibahagi ang kwento ng pamilyang ito sa inyo. Lastly po, ako si John Bidilla, writer ng film. Excited ako for the film. Naniniwala ako sa concept. Sir Audrey, thank you for the story. At Miss Ethel for the opportunity as well. And to the cast, yay! This is it. Thank you po sa lahat. Kaya masyado silang proud sa pelikulang ito dahil alam nila makaka-relate ang bawat pamilya makakapanood nito. Kaya ito na po, binubuksan na po natin ang ating open forum, yung ating Q&A. Sino pong gustong magtanong? Pwede naman magtanong, no? Kahit nagde-deadline si June. Totoo ba yung tatanong ka? June. Hello. Yes, good evening. Thank you. Congrats pare ha. Salamat pare. Oo. Talagang una nila napansin yung bold, naka-bold yung pangalan mo. Oo, nahiya ako. At least hindi ako nakahubad. Naka-bold lang yung Pero ito ang bongga ng casting, no? Sanjo, sabi mo nga, 2 years ago ka pa, muling gumawa ng project. We were expecting kasi, nung una, syempre, sinasabi na, yung gagawin mo, nang mapagod si kamatayan, para ba? Oo, with Daniel Padilla, di ba? Pero eto, exciting din itong project na to. Binasa mo muna yung script or hindi ka nakatanggi because of Oki? Umuo ka na lang. Nung tinawagan ako for pitching, pumunta ako sa nag-meet ako para i-explain yung character ng story. And then right after namin pag-usapan yung character story, right after that, nag-yes na ako. Hindi, wala pang script, wala pa lahat yung... Kasi nga, ang pwedeng mangyari, hindi mo nila open pressure. Inantay sabi nila, kung kailan ako ready, pag-usapan, and then sumagot ako kasi sa akin nga parang manggagaling kung sino yung mga magiging ibang cast. Kasi kung kampa ako, para hawin, para talagang believable na kung pamilya kami. Kaya naman, ang dali lang nila nakakuha kasi sobrang kinali na itsura ko. Ayun, sobrang ako natutuwa na excite kasi nga magiging challenging to para sa akin dahil pinag-uusapan dito ang bawat generations natin. Yung generation ko, generation ni Kuya, yung Gen Z, tapos yun, kaya maraming mga karelate, kaya ako humiling din ng workshop, hindi dahil para maalala ko yung mga kailangan kong gawin dahil sa tagal ko ng di umaate. Kumbaga, para maging mas madali yung attack at saka bonding ng family kasi dapat talaga mukha kami pamilya dito. At natutuwa ako na ang casting namin ito talagang pinag-isipan. Kasi para sa akin, casting talagang pinaka-importante bago kung bumuo ng isang pelikula. At sinulat nila yung storya
asset kung sino yung mga cast na nakuha nila. So, kaya ang sarap gumawa ng isang project na pinaghandaan, pinag-isipan, at yung alam mong lahat ng kasali is talagang bibigay yung puso doon at tulong-tulong doon gagawin para mapaganda. Actually, nung nabasa ko yung script, medyo, siguro sa tagal ko lang din nakabasa ng mga script, medyo nagkaroon ako ng parang nag-alangan ako dahil hindi ko siya makuha ng ganong kalalim. So, nagsabi ako sa mga ilalim na tinanggap ko na to yung project na to, tapos ito na yung script. So, paano ko to gagawin? Kaya humiling ako talaga ng workshop para mas maliwanagan ako, mas maging deep yung bawat scene. And then after yung workshop, pagkita ko pala ng first scene, wala mga dialogue, ang lalim na agad yung scene. Kahit gano'n. So, sobra akong excited gawin itong pelikula. Excited din ako na makita nyo kung sakaling kakaroon kayo ng time. Yun. Anong genre? Family drama. Family drama talaga. Ng typical Pinoy middle class na galing ako ng bansa. Of the way. Of course, in real life, alam namin, lalo mo na yung toxic. Sige ko, may talaga na ako sa akin. Kasi kilala namin si Mia, sila Jojo Santos, Sylvia. Pero in real life, may mga alam kang yung ganito na pwede mong pagbubutan na may mga kakilala ka na di share yung mga problems nila with their toxic family. Actually, marami. Unang-una, sa pagiging middle child pa lang, ako pa lang nakaka-relate na to. Dahil middle child ako. Maraming mga ganang klaseng pamilya na makaka-relate kasi lalo na yung generation ko na millennial, matitiisin tayo mga millennial. Diba? So, kung sino mga nakaka-relate tayo yung mga generation na matiisin, na mabilis makarecover, hindi pala reklamo, yung ganong ugali. Tapos biglang sasamahan mo ng mga ibang klaseng ugali ng mga bawat generations. So, dun nagka-clash. Well, sa Pilipinas naman, actually sa atin, sa mga Pinoy, nandyan talaga yung pagiging kapag-alaga, diba? Yung pagiging mabait sa mga tao, na kahit wala na nga tayo, pag may bisita tayo, kaya tayo ng paraan para meron tayo may handa. Alam mo yun, yung mga ganun lang typical na gaya. Yeah, thank you. Si Miss Susan Apple, siyempre, you're playing the mother. Yes. Siyempre, ikaw, kilala ka, iba't ibang klase, Mara Clara days pala, ng bongga, ikaw yung nanay, even naman sa FPJ's Batang Quiapo, diba? Nanay ka ni Labi. Anong klaseng magiging atake mo dito? Ako po ang layo ng family. Ako po yung nanay na controlling everybody. Na ayokong walang sumusunod sa akin. Ang kumbaga sabi na nila, Miss Cara, akong alpha A, mother. So, ako nag-hold the family together dahil wala na akong asawa. Pero napaka-ganda po ng characters namin. Kasi kahit na nag-aaway-aaway kami, underneath all of that, we love each other very much. Alam mo, ang bongga mo, Miss Susan, parang hindi ka tumatanda. What's your secret? Kasi tinitignan ko parang, talagang yung parang itsura mo dati, hanggang ngayon parang talagang sobrang maalala. Siguro, positive attitude po sa buhay. Huwag masyadong magsiseryoso sa mga problema. Kasi lahat naman po tayo dumadaan sa problema. It's how you deal with it, I guess. Will reflect in your face. Kailangan po natin positive na challenge na niyan dadaan naman. Pero congratulations Hussein sound mo. Walang budget for budget. Napindot mo yata yung bilog, Mars. Kasi medyo nilalayo ko. Parang yung something. May
Jose. Pero yun nga baka nabasa ko. Kaya medyo malayo. Pero congratulations sa pinibigay mo, Susan. Up to now, kasi you're still with FPG's Batang Quiapo, di ba? Talagang bongga kayo ni Penny Nina doon. Pero yan, thank you. Yan, pare, anong klaseng producer ka naman since you're the producer of this movie? Although may mga kasosyo ka, di ba? Siyempre, lalo na pag may kasosyo, kailangan mag-ipit, di ba? Siyempre, anong klase ka? This one, kumbaga, todo-todo ka? Or kailangan, ayaw mo mag-produce? Hindi ko mag-produce yung mga ibang producers. Puripot, gano'n? Di ba may mga ganong producers ka? Na puripot? Ikaw, anong klase? Basta budgeted kami, June. Hindi. Ano naman, in fairness naman sa mga sakas, ano naman sila. Alam mo yun, kahit sila gusto tumulong sa industriya, kaya nakakatuwa na very reasonable naman. Tsaka, imagine mo yung dedikasyon nila rito para sila pa yung humiling ng workshop. Para lang, alam mo yun, yung atake nila rito na iba, hindi si Susan Africa sa Batang Quiapo, hindi si sa Broken Marriage, tapos dun sa Dirty Linen. Di ba lahat sila nakikiko-operate? Kaya imagine mo kung iba yan, ako, baka nakakwenta na yan, pati workshop ni Bayan. Sila hindi, talagang mahal lang nila yung kanilang craft. Sa OGDS workshop sila? Doon ginawa, pero hindi ako nag-workshop. So hindi ka naniniraw for that workshop? Hindi. Hindi ka naniniraw kaya? Naningin? May bahay na workshop. Hindi, kaya nga doon na namin ginanap kasi kung sa iba pa kami mag-workshop, di per hour yun. Sa amin. Pero, diba? ganda na sinabi mo, for the industry, kaya talaga. Oo. So, nagpatawag na kagad sila bago na sila pagkakas? Hindi, tumingin din sila sa friendship. May pangako naman ako sa kanila eh. Gigess ko sila sa dilag ko. Joke lang. Hindi. Ano naman sila, ewan ko, hindi naging issue no Ethel, hindi naging issue yung TF. Hindi, kasi they all love the project. Alam nyo, ang kwento kasi nito, isang pamilya na ang middle child, siya lagi yung kawawa, siya yung kumikita. Yung pagdating niya dun sa si Ethel, ikaw magkwento, baka mapasobra, Hindi. Napakadali on my part as the producer. Tumayo ka kasi nahihirapan ng mga camera, Ethel. Nag-lipstick ka pa naman ng Christian Dior. Nagalang kita ko yan. Hindi. Kwento ko lang how I will use the word easy for me to talk to each one of them and their managers for this project. Dream kasi ni Oji maging movie producer. So when he called me in November, June this year lang, sabi niya, tulungan mo naman ako, gusto ko mag-produce ng movie. Sige, why not? Then later I found out na dream pala niya maging movie producer. So every time kinakausap ko sila isa-isa, sabi ko, let's also help first-time startup producers like Oji Diaz na gusto niyong magkaroon ng contribution sa industriya. Alam niya ni Z, he was the first one we talked with. And everyone else, Richard Juan, Direk Lau, even Direk Lau and John. Lahat sila napakadali because alam namin yung goal at yung hangarin ni Oji na makatulong at maging part ng industriya. This time sa movie producer. So napakadali nilang kinausap lahat. Secondary yung talent. First yung maging part ng magandang project na family drama. Kwento ba? Kwento mo yung kasi para may idea sila kung bakit ba nila ito tinanggap, bakit hindi sila tumingin sa PF, kundi sa project, bakit sila nag-workshop, bakit ganun nila ka-love at gusto nila mag-immerse sa project. It's a family drama of this generation. Why do we say that? Because
lahat tayo may issue sa pamilya, lahat tayo may kwento sa pamilya. Nagkataon yung every member of the family represents a generation. Si Tita Susan is a boomer, si Richard sa Gen X, si Zanjo is a millennial, si Leslie is millennial, I don't know, millennial ano? Yes. Si Kina is Gen Z, and si Johara, who happens to be Richard's daughter, is already Alpha generation. So lahat ng issues natin sa pamilya, kung mapapansin nyo, iba-iba na take natin bilang miyembro. Kasi iba-ibang generation ang pinagagalingan natin. So, it may seem to you like it's a regular family drama at makikita nyo yung sarili nyo at makaka-relate kayo dun sa mga roles that they're playing. But one thing that will strike you is, iba-iba pala tayo ng take. Hindi tayo pare-pareho. So, that's what's going to be unique with this material. Diba, Direct John? Ibibigay ko rin kay Direct Lawrence at kay John to further explain kung ano yung sinasabi ko, Direct. John. John, ikaw yung writer. Hello po. Susugan ko lang po yung kwento ni Miss Tina. Yes, this is a family drama, but it's about a modern Filipino family. Kasi po, may papakita natin na every generation, within every generation may conflict. At yun ang mga, kumbaga yung little tremors that cause a family to slowly decay. Na minsan ang problema, hindi natin sinasadya, pero ang conflict is within ourselves, as members of the family and as individuals. So, yung movie, parang puro manifestations ng mga character. Very behavioral in a way because kung ano yung reaction natin in a certain situation or event, no? Nagmamatter yan kung ano yung belief ng isang parent. And culturally, more, so parang smorgasbord na yun, na magiging parang issue na lahat every time kapag nagsalita ng isang matriarch. No? And very Pinoy because ang decision making sometimes nagmamatter kung ano ka ngayon, kung ano yung issue mo sa present. So it's a family drama na ang thesis would be titingnan natin yung values ng mga character na to sa context ng pagiging Pinoy, the toxic environment in Luzon. Thank you, pare. Okay na. Thank you, pare. Miss Edel, ang sosyal na pare, si Edel talaga. Si Edel na Piling ko siya pinakamahal dito. Si Edel? June, alam mo naman, si Oji and I, we've known each other since early 1990s. Showbiz Lingo pa lang. 92. Nung nagtatrabaho kami sa Showbiz Lingo. Sige ba, naniniwala ka tayo yung team song. Showbiz Lingo na, Showbiz Lingo na. Hindi ba siya? Dapat di ba siya pasok o? You don't say no to friends. So, pag tinatawagan ka, sinasabi, at least hindi na ako hiningan ng ano, di ba? Chismis para ng blind item. Alam naman na hindi ko siya bibigyan. So, sabi na, tulungan mo naman ako, gusto ko mag-produce ng movie. Palagi yan tumatawag pag may lumalapit sa kanya mga gusto mag-invest for a movie. And tama yung sinabi niya, I don't want to get into something na hindi ko naman alam kung anong movie production. Marami lumalapit sa kanya, gusto mag-produce ng movie. Kaya sa kanya ako lumapit para hindi tayo maloko. Oo naman. Yun. Marami lumalapit sa kanya, mga retired. Tsaka mga nangungutang lumalapit. Hindi pa ka lang magutang. Sa Ito, ano ba nung sa actor na? Sa actor na nagtatago. Sino? Sabi ko na natanong ka rin nung sa actor na nagtatago. Joke. Hindi niya po inutakan. Hindi ka nag-invest ako. Si Ethel yata nag-invest eh. Hindi ko kilala kung sino yung director. Sabihin mo sa akin, alam mo, si Oji, sorry. Mahirap niya, kunyari may bayad sa wago siya. Sabihin niya sa akin,
manood ka, sayang din yung isang view mo. Sabi ko, corny naman ito. Ayaw sabihin ko sino yung blind item. Ganun siya pag tinawagan. Alam niya yun. So, hindi rin siya makahingi sa akin ng blind item. It's not me. So anyway, hindi naman tungkol sa blind item yung pelikula. Pero parang good luck ba? Thank you, Joe. Talagang parang big production talaga. Pero bago pa lang may announcement na bago po. Oo. Alam mo, gusto ko lang mailagdag si Z, kinausap namin. Tapos, gusto ni Z, bigyan ng pagkakataon yung mga taga-teatro. Sabi niya, okay lang kahit hindi masyadong mga artista. Basta mahusay umarte. Kaya naman, pinagmamalaki ko na napakahuhusay nilang umarte. Talagang workshop pa lang, bigay na. Kaya, nakakatuwa itong cast na to talagang sinunod namin sa mukha ni Z para makakamukha sila lahat.